wala ako eh. Maraming humihingi sa akin. Eh, wala nga ako, paano ko magnanakaw ako? Papatay ako ng tao para mabigyan ko kayo? Pasensya na lang, pasensya na. No? Siyempre, hindi yan mawawala sa babae. Ang nanay, ganun talaga. Ang mga nanay, ganun. Kasi dinala niyo sa sinapupunan yung anak niyo for 8 months, 9 months. Hindi madali sa inyo. Kami mga lalaki, ganun talaga eh. No? Kaya nga, kinukompensate. No? Ang matrimonyo is a complementariyeta. Kinukomplete yung wala yung isa. Kaya pinag-create tayo ng Diyos, babae at saka lalaki. Para magkaroon tayo ng complementary. Hindi babae, hindi lalaki. Pero kung masaya kayong babae, walang problema yan. Masaya kayo. Kung saan kayo masaya. Basta't balance, sasihan. Yun lang naman yan eh. Kung saan kayo masaya, go. Ayun. Salamat po, Father Bonnie. Kami naman po, okay naman po. Meron lang mga pagkakataon na hindi naman palagi yung mga pagkakataon na sobra kaming nasasaktan kasi nga po, yung huling gamit namin dun sa trabaho, still yung problema namin sa trabaho, meron na po kaming lilipatang bagong trabaho sa May, beginning of May. Even better po, like yung mas magaan yung trabaho. Kung maganda yung peso namin, mas maganda pa yung binigay ng Diyos. Kung tutuusin, di hamak na mas malaki yung income kaysa sa dito sa pinanggalingan namin. Yung pong pinanggalingan namin, talagang sobrang thankful kami sa Panginoon. Malaki na yung mga bata. Pero kahapon, Father Bonnie, umiyak ako. Inaakusahan kami ng amo na nagnanakaw kami. Accuse na lang po sabi ko sa inyo. Di ba sabi ko sa inyo? Pwede kayong akusahan na hindi tama, na mali. Tumawa kayo. Pag hindi tunay, tumawa kayo. Pero pag tunay, sorry, bayaran nyo lang. Ako, ganun talaga. Ako nagkakano, sorry. Tono na sa classmate ko, kung ano yung kinuha niya, ibalik niya sa gobyerno. That's it. No? Huwag nating mahirapan. Huwag natin. Tama naman po yun. Bakit? Kung hindi naman totoong ginagawa natin, pero ang masama, yung hindi ko kaya i-comfort yung damdamin ko sa mga masasamang salitang narinig ko. Ang demonyo nagamit ang para yun naman. Pag hindi ko ako sobrang galit na galit sila sa amin kasi yung mga separation pay namin, dinala namin, nagpunta kami sa CGIR, doon namin pinakonto. Ngayon galit na galit sila sa amin kasi po, bakit daw doon kami lumapit? Sabi ko, Senyor Stephanie, nothing wrong. Legal yung pinuntahan namin. Ikaw may accountant ka, may commercialista ka, kami rin, we have right to choose. Sabi ko, yung bang, alam mo yun, yung halos, alam mo, Father Bonnie, salamat sa Diyos, nandito tayo, nasa buhay panalangin kami ni Fernand. Siguro po kung hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari o nangyari kahapon. Talagang halos dinuro-duro kami sa pagmumukha in front of the new couple na kami rin sa amin din galing yung new couple. Kung wala silang new couple, kung wala rin kami. Pinagbibintangan kami. Sabi ko na ganyan. Ikaw sabi ko, tapos sinabihan kami ng halos talagang dinuro kami sa mukha namin. Kami, nanatili kaming sinisika po namin maging kalma.
dahil nga matanda na siya, may edad na siya. Pero sobra naman po. Sabi sa amin, yung pagmumukha ninyo, wag ko nang makikita. Sabi ko, sigurado, nandito kami dahil may gamit pa kami. Inaalis namin lahat dito para may space kayo. Meron pa, itinatapon namin yung hindi na namin kailangan. Pero kung yan yung gusto mo, as you wish, sabi kong ganyan, sa'yo to eh. At hindi na rin ako interesadong pumunta rito. Dahil wala na akong babalikan dito. Sabi ko na ganyan sa kanya. Galit na galit talaga. Tapos ito pong, ang daming naging problema namin lately. Ang dami, Father Bonnie, sa totoo lang. Pag gumagawa talagang tama, hindi mo nila nandiyan. Ang dami. Talaga. Pag kayo, hindi pa yan, antipasto yan eh. Tapos alam mo ba siya, halos sa galit niya, hindi ako makapangatwiran, Father Bonnie, hindi ko maidepende yung sarili ko kasi nag-aalala po ako sa kanya. Kasi baka mamaya, kung mapano siya in front of us, so umiiwas po kami dun sa mga pwedeng mangyari. Salamat sa Diyos. Kasi nandito kami sa ganitong klase ng gawain. Sobra lang po akong kasi sabi ko nga sa kanya, you better hit me. Kaysa pinagsabihan mo ako ng ganyan kami kasi mabuti pang sinaktan mo ako physically. Pero yung sabihin mo yung mga binitawan mong salitang yan, ang hirap niyan maalis given kinatatawad kita, sabi ko sa kanya, pero yung sakit niyan, sabi ko ganyan. Ang daming niya sinabi sa amin. Anyway, salita lang po yan, pero masyado lang akong yung nasasaktan. Tapos, nung pag-uwi po namin, sabi niya sa akin, nag-text siya sa akin, sabi niya sa akin, pasensya ka na. Alam mo, sabi ko sa kanya, Dan, hindi kami nga mga magnanakaw. Kilala kami dito sa buong paese kung sino kami. At hindi kami interesado dyan sa mga gamit mo. I came from nothing. Hindi ganyan ang pagpapalaki sa amin na yung pinagbibintang mo sa amin, nagnanakaw kami, Stephanie. Sabi ko na ganyan sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi niya, pasensya na. Sabi ko nga sa kanya, Dan, sinabi mo na, narinig na namin ang lahat ng gusto mong sabihin sa akin, sa amin kahit walang katotohanan. Stephanie, nakilala mo lang kung sino ka sa amin. Sabi ko, 20 taon, nagserbisyo kami sa inyo, naging tapat. Sa daming nagtatrabaho dito, maniwala ka hindi, alam mo yan, kami lang ang naging tapat sa'yo. Sabi ko na ganyan, tatandaan mo, Senyora Stephanie. Sabi ko sa message, Father Bonnie, serbisyo lang namin ang binabayaran mo, hindi pagkatao namin dahil hindi namin ibinebindi kayong bayaran yung pagkatao namin. Yung pinto. Sabi kong ganyan sa yung nahihirapan yung masyado lang ako, kailangan ko lang ng merong mapapagsabihan, hindi po ako Anyway, pag nasabi ko to, wala na. May nakinig, andyan kayo, ilan lahat tayo dito. Ang dami, 39 tayong nakikinig sa amin, sa akin. So mamaya lang, wala na to. Gusto ko lang pong meron ako mapapagsabihan. Sister Lina? Yan, sabi mo kanina, na dapat magkaroon din tayo ng privacy sa buhay natin, ng silensyo, na magdasal, Siyempre, hindi naman kayo madre. Hindi ka naman madre. Isa kang nanay na may asawa. Ako pare, iba naman ang buhay ko sa buhay nyo. Pero sinabi ko nga sa inyo na kuwan ko na siguro sa inyo yan na naikwento ko na siguro sa inyo yan, di ba? May isang pare na barkada ko, namatay yung kapatid niya. Tapos sinabi niya ako, Father Bonnie, pwede kang pumunta sa parish ko para magmisa sa kapatid ko. Kapatid siguro yung nanay niya. Kasi namatay. Kasi bago walang problema, di pumunta ako doon sa parish niya.
before ng misa, dumating ako mga 15 minutes before ng misa sa oras ng misa. Nakita ko siyang umiiyak doon sa isang kanto, parang bata. Yung naghagulhol na iyak talaga, yung parang tulad sa Lina, no? Alam niyo kung ano yung dasal ko sa Panginoon. Hindi ko yun makalimutan hanggang ngayon. Sabi ko, Lord, ginawa mo akong pare. Ayaw kong maging ganon. Ako dapat ang magbigay ng lakas. Ako dapat magbigay ng guidance sa aking